Nangila na guys. Fish on. Uy, gago. Ano to? Tilapia. Ang laking tilapia. Guys, tilapia guys. Apakalaking tilapia. Ayun guys, eto na. Ayan. Ayan na agila, kita na. So ayan, kuha ko rin. So nagdadive siya sa tubig. Wala, ayun. Ang hirap na. So lumundo yung tanse. Hindi ko alam kung bakit. Pero isa lang ang hinala ko, may isda. Yun lang. Isa lang ang hinala ko pagka lumulundo yung tanse, may isda eh. So sabi na meron eh. O, di ba? Okay. O, ruhu. Karpa guys. Ayos may mga naglilinis dito sa spot natin Mainit-init pa, mukhang kasindi lang. Try natin dito mamingwit guys. Wow, fishing na naman. So balik content, solo fishing. So wala akong kasama, syempre. Mag-aalas 3 na din, pahabol na content ako. Dami pumupusag gago. Ayan Ba daming isda mukhang active sila ngayon Tingnan nga natin kung active. So pamain ko guys, masa. Wait lang, papakita ko sa inyo. So ako na gumawa ng masa, no? Di na ako humingi dun sa kasama ko ng masa kasi hindi ako nakakahuli. So gumawa ako ng sarili ko. Ayan. So pag ako gumawa ng masa, humuhuli ko. Napaabang ko kasi ng ginagamit kong feeds. So pag bumibili ako feeds, inaamoy ko yun. Kasi minsan namamali lang ng pangalan. Yung feeds magkakaiba kahit magkakamukha ng pangalan. So painan ko na to. So gamit kong setup Go-Tour. Yung Go-Tour claim ko na medium. So ayan, medium 2.1 medium. Tapos yung reel ko Jokyo AR 3000. Ayan, tapos 18 pounds na braided line, no? Ball bearing to mga idol. Kung gusto niyo makita, may picture ako nito nung binaklas ko nung nag-maintenance tayo ng reel. So ball bearing siya, kaya mas mahal yung version ng AR version. Tapos setup natin ganito lang, dalawang fishing hooks. So wait lang, magkabuhol-buhol lang. Ayan. So number 4 na fishing hooks. Tapos ayan, konting ano lang yung agwat, kasi target fish ko is rohu, kaya para magkadikit lang. Tapos number 4, tapos yung sinker nasa ilalim, may swivel lang dito. Tapos ito na yung main line. So ayan, hindi ko alam kung anong tawag sa setup na yan, kung Texas rig ba yan, Ocampo rig lang yan, kasi nasa Ocampo lang tayo. So papainan ko na para maalaman na natin kung huhuli tayo ng maganda dito. Pero tansya ko, huhuli tayo dito guys. Sa tagal kong hindi nakakapag-fishing, gigil na yung mga isda kumagat sa akin. Okay, kapain lang. Napakadami kong nagawa, pamain na naman. Bibigay ko na naman to sa isda mamaya. Pagkatapos ko mag-fishing, binibigay ko na to sa isda. Ito na yung pinaka-premium nila sa akin, kasi hindi sila kumagat. Pagka hindi kumagat kasi may premyo. Pagka kumagat naman may premyo din. Lalagyan ko sila ng magic syrup. Magic syrup saka asin. Okay.
So ayan guys, may pamain na. Gas na lang natin. Hindi naman malayo kailangan eh. Basta dyan lang, basta mapunta lang sa tubig. O, di ba? Yan. So, mamaya may kakagat na dyan guys. 100% yan. Kasi ako gumawa ng pamain, no? Pagka ako gumagawa ng pamain kasi talagang napakalupit kong gumawa ng pamain. Napakalupit ko talaga gumawa ng masa. Talagang humahakot ng isda. So ayan o, nakita nyo yung kunat nyan. Kitang kita nyo yung kunat nyan guys. Diba? Talagang ibang iba yung paggawa ng pamain. So ayan, may strike agad. O diba? May strike agad. Lunukin mo agad. Lunukin mo yung hook. Yun sinasabi ko sa inyo, napakabilis kumagat. Pagka yung masa kong tutorial sa inyo, yun, napakabilis nun. So yung mga nakaraang video ko kasi humihingi lang ako ng pamain sa kasama ko, kaya parehas kami zero. So pagka may dala naman akong ganyan, siya nasisiro, ako hindi naman ako nasisiro pagka may dala akong sarili kong pamain. Kasi nga paagaling ko gumawa ng pamain eh. Tune, pag napanood mo to, napakagaling ko gumawa ng pamain. Tingnan mo, may kumakagat agad. May kumakagat agad sa pamingwit ko. Diba? Mamaya tatangayin na yan eh. Tatangayin na lahat yung pamingwit na yan eh. Ayan o, kinakagat daw. Kinakagat na o. Ano ba yan? Ano kaya kumakagat maliliit? Maliliit lang kumakagat eh. So napakarami pa rin water lily. Napakarami pa rin water lily talaga. Ayan, tad-tad sa gilid. Yan sa gabal talaga sa pagpipishing. Alam nyo naman yan ng mga anglers. So kahit hindi ka naman siguro anglers, alam mo yan na pag sumabit sa tansi yan, mahihila na yung tansi mo. Lalo na pag kaganyang kalaki yung water lily, di ba? Oh. Tinigilan ah. Mukhang nahiya ah. Hindi kinagat ah, mukhang nayabangan ah. Nayabangan natin isda sa atin. Hindi kinagat nung Ayan. Gumagalaw guys. Basta gumagalaw na ganyan, super sensitive kasi yan. Dahil Texas rig. Isda yan, isda. Walang basura guys, walang basura yung tansi. So nag-twitch yung tape. Ibig sabihin, kinakagatan tayo ng isda. Oh. Okay ah. Mukhang makakadali tayo. Ayan na. May hila-hila na. Wala naman nakasabit sa line natin. Kitang-kita nyo naman. Walang basura. Ayan lang yung line. Hindi lang kita sa camera yung line, pero walang basura. Then gumagalaw-galaw yung tape. Nag-twitch siya. So malamang sa malamang nakuhanan na ng pamain yan. Malamang sa malamang nakuhanan na ng pamain. Hingila na guys. Fish on. Uy, gago. Ano to? Tilapia. Ang laking tilapia. Guys, tilapia guys. Apakalaking tilapia. Oh. Anong tilapia? Anong klaseng tilapia to? Yun, nakahuli na naman ng tilapia. Napaka-buenas mo naman. Oh. Tilapia yan guys. Oh. Diba? Hindi naman janitor yan. Sabi ko na eh, napakaswerte kong gumawa ng pamain eh. Kasi pagka humihingi lang ako ng pamain, hindi ako makahuli. So sana madagdagan. Sana may mga tilapia pa dyan. Hindi ako marunong humawak ng tilapia eh. So magpapalagyan. Ayan. Konting-konti lang hook guys.
Napakalupit. Tilapia for the beast. For the beast. Sabi ko. So, nakatilapia na agad. Napakasarap na ito. Ito po yung nakagustong gusto kong hulihin. Oh. Okay. Layo tayo sa tubig. Dahil hindi safe pagka nakatabi tayo sa tubig. O, tatalian ko lang. Aray! Yung sinasabi ko eh. Okay. Sabi na eh, may imi-strike eh. Oh, diba? Salita ako ng salita, hindi pala naka-play yung video. So, tilapia agad, first catch. First catch ng pamain nating mabisa. Ayan. Ganun lang umuli ng tilapia. Okay, lagay na lang natin ganyan. Gagon, lakas. Pakalakas pala yung tilapia na yan. Ayan, oh. Sana madagdagan ka pa. Pag ko lang dyan yan. Napakabisa talaga ng pamain ko na yan. Pang all around talaga yan. Kahit anong isda kakagat dyan. Promise. Try nyo yung pamain ko na yan. Napakabisa. Talagang lahat ng klase ng isda babanatan to. So nakapagpakagat ako ng mga nakapagpakagat na ako ng cream dory dito sa masa. Sa masa kong ganito ah. So hindi nag-iiba yung timpla ko simula nung gumagawa ako nito, hindi nag-iiba yung timpla ko nito. Talagang kabisado ko na kung paano gumawa ng masa na perfect yung kunat, perfect yung amoy, no? Kasi may sikreto yun mga guys, mga sir, may sikreto. Pagka gagawa kayo ng ganito, kailangan magkasindami yung harina nyo. Lusawin nyo muna yung feeds kasi umaalsa yung feeds eh. So pagkalusaw nyo ng feeds, madami na yon. Yun yung tutumbasan nyo ng harina, dami ng harina. Kailangan magkaparehas sila ng dami para makunat siya, makunat yung pamain nyo. Tapos maano pa rin, syempre amoy feeds pa din syempre. So amoy na amoy ng isda yun. Amoy na amoy ng mga isda yun. Kahit malabo tubig oh, di ba? Nakadali tayo ng tilapia. Hindi ko lang alam kung anong tilapia yan eh. Di, yun ang ano sa akin eh, hindi ako marunong tumingin ng arroyo saka yung tunay na tilapia eh. Ayan oh, sa gilid lang oh. So marami yan pagka naglalangoy yan, talaga. Talagang sama-sama yan tilapia pagka lumalangoy. Ayun, nagpapalag-palag po. Tingnan ko nga, baka makawala. Baka makawala yung i-preprise ko mamaya. Oh. Ayan na guys yung tilapia oh. Comment nyo naman kung anong klaseng tilapia ito. Kung ito ba yung original o peke. Oh. Hindi ko alam talaga guys, promise. Kung ito ba arroyo o yung native na tilapia, hindi ko alam eh. So paki-comment na lang guys kung anong klaseng tilapia ito para naman magkaroon ako ng idea. Saka comment nyo na rin kung ano yung pinagkaiba nila. Oh. Napakaganda oh. Napakaganda ng tilapia oh. Hindi lang yan yung nahuli kong tilapia dito. May malaki kong nahulin tilapia dito. Napalagi kong sinasabi sa vlog. Hindi pa ako vlogger nung guys. Nung nahuli ko yung tilapia na yun, talagang grabe, solid, napakalaki. Noon lang ako nakakita ng ganun tilapia sa buong buhay ko. Dito ko nahuli yung tilapia. So hindi pa ako vlogger nun, pero nasa YouTube yung tilapia.
nilagay ko. So siguro dalawang haba ng tsinelas, yung laki ng tilapia. Legit yun. Check nyo sa mga short videos ko, nandun yun, makikita nyo yung tilapiyang malaki. So nandun din yung mga malalaki yung huli, nilalagay ko doon sa short videos kahit hindi pa ako nagblog noon. So dahil wala pa kasi akong kamerang magamit noon, kaya hindi ako nagblog. Pero may pang short videos ako, yung iPhone na mababa lang kasi yung memory noon, kaya hindi naman ako nakapag-vlog. So check nyo na lang para maniwala nyo. Check nyo, legit yung sinasabi ko na yun. Napakalalaki ng isda dito. So ngayon lang talaga may mga nahuhuling maliliit. Ayan ang nagtwitch yung fishing rod na yan, oh. Tapos may water lily sa dulo. Kanina wala eh. So hinihigop-higop siya ng tilapia. Sana madagdagan pa yung huli natin, para naman sulit yung pagpunta natin dito. Kahit nandyan lang bahay natin sa likuran ko. Pag akyat nyo dyan guys, nalapit na yung bahay ko dyan. Kaya ako hindi na ako lumalayo ng spot, kasi dito lang masaya na ako dito sa spot ko na to eh. Oh, nabigyan na nga ako ng 1,000 subscriber nito eh. Saka super thanks eh. Agila guys. Zoom. Nasaan ha? Di ko makita sa camera. Saan napunta? Agila yun. Hinahabol na yung ano, yung tawag dun, yung kalapate. Ayun o, magdadive oh. Pagbalik, sinusum ko, hindi ko natamaan. Bilis kasi. Bilis nung paglipad eh. Ayun guys, eto na. Ayan. Ayan na agila, kita na. So ayan, kuha ko rin. So nagdadive siya sa tubig. Wala, ayun. Ang hirap na masundan ito. Nagdadive sa tubig talaga eh. Wala na naman. Nawawala kasi sa camera eh. Pagka nawala sa camera, hindi ko nakasundan yun. Pagka naka-zoom, para naka-telescope nun eh. Asa, hanapin mo siya. Nagdadive siya sa tubig. Gahanap siya ng mga pagkain siguro. Bumaba ka dito, bibigyan kita ng tilapia. Dito, bumaba ka dito. Oh, layo na narating eh. Nagpapatangay sa hangin eh. Ay, hindi pala siya nagpapatangay. Nasa lubong niya hangin. Nasa lubong niya yung hangin. Tapos nakabuka lang yung pakpak niya. Hindi siya lipad ng lipad. Tapos magpapagpag lang siya ng pakpak pagka may tutugisin siyang ano, target. Tangna, mukhang isa lang yun ha. Mukhang may sakit lang yung kumagat sa akin tilapia ah. Nangyari. So kakakas ko lang. Yan pa yung pagkas ko kanina, pagkakagat ng ano, ng tilapia. O, hindi pa ako nagre-retrieve ulit. So nagtwitch na naman siya. Nagtwitch na naman. Hayaan lang natin yan. Total may huli na tayo. Tapos na ang ating content. Nasabitan kasi ng water lily sa dulo eh. Kaya nagtwitch eh. Wala pang kasunod yung tilapia natin ah. Painan ko ulit. Pain lang. Hindi naman bawat kasi may kumakagat.
Kahit nga sa fish pond bawat kasmin wala namang kumakagat Tsambahan lang talagang paghuli ng isda. Pero ako hindi sa akin tsamba, talagang ano sa akin, magaling talaga ako Okay, maliit na pain lang. Siguro walang nanguryente ngayon. Pag may nanguryente kasi puta, kahit anong gawin mo at magdasal ka walang kumakagat Pagka tinamaan ng kuryente yung isda, mga 3 days pa ulit bago sila kumagat Ayan. Side cast lang natin guys. Ayan. Ito lang mag-cast. So, ipitik ko lang ng simpleng pitik lang. Okay. Ayan. Katarantaduhan. Lilipad na yung tanse. Lakas ng hangin. Parang ginawa sa ranggola yung braided natin. Okay. Yan. All goods na dyan yan. Ayun na naman ang kiga. Ayun, gago, nagpupusagan. Mga hipon, daming hipon dito. Kung kaya magaling kayo mag-ulang. So ako kasi hindi ako mag-ulang. May strike agad sa atin. Sa pamingwit ko pala may strike. Huli na ata. Isa pa. So strike lang. Tinutuka lang ang pamaan yan. Napakaraming ulang dito. Ayan kung ano sabi ko kanina, sa mga magaling mag-ulang, puntahan nyo tong spot na to. Napakadaming ulang dito. Ako hindi ako marunong mag-ulang talaga, pero nakakatsamba ako ng ulang. No, dyan sa gilid na yan, dito yun So maliit lang yung nadali kong ulang, pero napakadaming malalaking ulang dito. Talagang gabraso, talagang sulit pagka nakapagpakagat kayo ng ulang dito, no? So naglalatag kasi kami ng net. Alam nyo yung fish trap na parang payong nabibili sa Lazada. So naggaganon ako. Ang dami ko nakukuhang ulang. Malalaki talaga. Talagang sulit na sulit. Ano ba naman to? Nakuhanan lang ng pamain siguro yan. So lumundo yung tanse. Hindi ko alam kung bakit, pero isa lang ang hinala ko, may isda. Yun lang. Isa lang ang hinala ko pagka lumulundo yung tanse, may isda So sabi na meron O di ba? Okay. Ruhu. Karpa guys. Shit. Ito guys, second catch. Karpa. So sasama ko na to sa tilapia natin. Aray. Napagod mo lang yung sarili mo. Wala naman sa tubig Napakasarap nito guys. Kahit sabihin nyo maliliit lang to, talagang sulit ang lasa nito. Kasi pag ito niluto ko ng malutong, talagang sulit na sulit. Walang tapon. Tabi natin siya sa tilapia. Tilapia, where are you? Ito na yung kaibigan mo. So yan. Okay. Ayan, dalawa na sila guys. Isang tilapia sa isang karpa. Ayan, maggaguhan kayo dyan. Magbaliwan kayo.
So pain pa ulit ako. Ay, madadapa pa. So shoutout nga po pala sa mga solid viewers ko dyan na palaging nanonood sa walang kwentang video ko. So comment nyo naman guys, kung narating kayo sa video na to, comment nyo kung taga saan kayo, para alam ko kung saan nakakarating yung video ko. So yun lang. So dalawa na yung isda natin dito. Tapos comment nyo rin kung ano yung nahuli kong tilapia. Di ko alam kung anong klaseng tilapia yun. Yun lang ang kilala ko yung karpa, yung parang bangus. Bangus Tagalog. Bata. Yun. Lakas na yung hangin. Sana madagdagan pa yung huli natin. So maganda yung maganda yung tubig ngayon. Para siya, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Parang malapot yung tubig yung itsura ng tubig So hintay ulit tayo ng kagatan. Mabilis lang ang kagatan. Kaya nga lang, hapon na talaga ako pumunta dito. Kaya konti lang ang mahuhuli ko niyan. Hindi na kasi ako nakapunta ng maga dito dahil may sakit nga yung tatay ko, inaalagaan ko sa gabi. So yun, puyat. So dati nung wala pang sakit yung tatay ko, ayan, may kumakagat guys. Continue. So dati wala pa sakit tatay ko, nakakagawa akong 2 content sa isang araw. So ngayon sa isang content hirap na ako talaga dahil nga sa puyat. Tinangay na pala, tinangay na. So nilangoy na. So ito, may huli guys. So fish on tayo, fish on. Okay, yun ruho na naman good size na karpa guys. Okay, sabi na Oops, lundag pa siya tapakan kita sa mukha Sabi na sa pamain lang talaga nagkakatalo. Talagang mabisa talaga yung pamain ko kumpara sa ginagawa nilang pamain, no? So pagka ako naman gumawa ng pamain, ayan, talagang makagat, di ba? Ayan, pain lang ulit ako bago ko itali yung isda. Okay, cast lang guys, basic lang. Okay, ayan, nilalagyan ko ng tension yung tali kasi pag nandito lang sa gilid na to, dyan, ayan puro water lily. Tatali ko na tong na to. So pangatlo guys, pangatlong huli, tatali ko na rin. Sama-sama na sila ng tilapia dito sa isa pa niyang rohu ang tawag namin dito. So kahit sa ibang bansa naman, rohu naman talaga tawag dyan sa rohu fish. Galing tong isda na to sa Thailand, kaya ang tawag ng iba dito Thailand. Ayan, 3 na yung isda ganun lang, may pang ulam na agad tayo. Ay ako lang pala, kayo wala kasi nanonood lang kayo. Gagi. Ayan. Dalawang karpa, isang tilapia. Okay. Tayo ulit ng kagatan. Makagat talaga ngayon kasi walang buwan kagabi, no? May buwan kalahati lang, so hindi yun maliwanag. Hindi nakakakain sa gabi yung isda pagka madilim, di ba? Tandaan niyo yan, pagka madilim hindi makakakain yung isda kinabukasan. Kailangan 2 days na gano'n, ay 2 gabi na walang liwanag. So pagka 2 gabing walang liwanag, mag-fishing kayo sa pangatlong araw, napakadami yung mahuhuli, promise, no? Chat nyo ako pagka mali yung sinasabi ko.
Mag-comment kayo pagka mali yung sinasabi ko, tama yung sinasabi ko. Ako rin nag-aano eh, kung nagtama ba yung sinasabi ko no? Comment nyo kung mali sinasabi ko, pero tama yung sinasabi ko. Kasi experience ko na. Subok ko na ba? Active na naman guys yung ilog natin, oh. Napakadami na naman susuwi, oh. So pag ganyan, marami susuwi. May pag-asa kang makahuli kayo ng mga dalag. So may strike. May strike sa rad ko. So focus muna ako dito. Hindi naman tinuloy eh. So ayan mga susuwi guys. Masarap din yan. Yung bayaw ko nang uhuhuli niyan. So okay naman, masarap naman. Kahit di ko pa natitikman. Pero nung bata pa ako, nakatikim na ako niyan. Masarap talaga. Ayan o. Sabi nila kadiri daw po. Tangin na lahat naman ng isda kadiri. Isipin mo kung saan ang gagaling yung tubig ng ilog na yan. Hindi mo ba alam? Hindi mo rin alam kung ano yung mga tinatapon dyan. So lahat ng nakatira dyan kadiri. Siyempre lilinisin mo. Pakang kita sa nguso eh. Hindi tinuloy yung strike eh, sayang eh. Pamaya babalikan yan. Hindi pa nakukuha yung pamahain nun. Basta ganun, makumunot yung pamahain ko. Magaling ako gumawa ng pamahain. Yung ihawan nga pala namin dito, hindi pa nagagamit. Ayan pa yung sinetap ko nung nakaraan, yung parang pugad ng ibon. So kasi hindi pa kami nakapag-fishing ulit magkasama no. Bago kong kasama na na-addict sa pagiging anglers, na-addict sa pamimingwit ng isda, panguhuli. So yun ang mga nakakasama ko ngayon. So dumadayo kami kung saan saan. So pagka may time kami maganda-ganda, pagka goods yung kondisyon ng katawan ko, babalik kami sa along-along. Maraming tilapia ngayon sa along-along. Along-along San Antonio. So pagka ako naman yung dumadayo doon sa hinayupak na lugar na yun, kung ano-ano lang nahuhuli ko. Mga ganyan, nakakahuli ko may mga karpa maliliit. Napakadami kasi, napakadaming karpa. Tapos mga tilapia, aminado ako hindi ako magaling sa pagtitilapia. Napakadaming tilapia doon. Talagang sobrang kapal ng tilapia. Ewan ko ba't ganun yung ilog na yan. Sobrang biyaya ng ilog doon. Dito naman sa ilog namin, talagang tsambahan. Pero may mga malalaking isda dito. May mga, biruin mo kung saan ang gagaling yung mga malalaking isda dito. Kung iisipin mo ng ano, kung saan sila nanggagaling. Pero hindi sila dito nag-i-stay. Promise, hindi dito nag-i-stay yung mga malalaking isda. Kasi kinukuryente to. So sana may nakukuryente. Pero sa lambat, ayan, madami nahuhuli sa lambat. Mga 2 kilos na cream dory. Pero maliliit pa yun eh. Kumpara mo sa mga napapakagat namin sa bingwit. 4 kilos, 8 kilos. Tapos sila 15, 17, 25. Diba? Gano'ng kalalaki yun? Gatao na yun. Kaya yung mga fishing rod namin dito, mga medium heavy, medium, pwede rin light, pwede rin UL. Nakakahuli naman yung UL, basta tiyagaan nga lang. Kasi nga lang ang medium heavy setup, no? Kung gusto mong kalad ka rin yung isda sa gilid, makakaladkad mo agad. Sa UL naman, makakapag-land ka rin, talagang lalaruin mo nga lang. Pero trip ko UL. Gusto ko UL. Gusto ko na ng may thrill ngayon. Ayaw ko na ng medium heavy hinayupak. So may medium heavy pa akong isa doon. Siguro gagamitin ko panjiging kahit mahaba. 2.1 eh. So ang prepare lang na panjiging 1.5, 1.5, 1.6, mga ganyan, 1.7. Iba nga 1.2, 1.4. Para magaan lang ano.
magaan lang ang tawag doon, iangat. So yun, 2.1. So siguro pagka nakapunta ako sa Masbate, magagamit ko yun doon. O sana may bangkang magamit na libre. Hindi naman totally libre, pero syempre hindi tayo magbabayad na malaki, di ba? So may mga kamag-anak ng asawa ko, sana may mga bangka sila. Ayun, gago, apakalaki nun. Apakalaki nun. Umangat, kaso hindi tumalon. Talagang nakita ko lang yung katawan niya. Apakalaking isda nun. Kulay itim eh. Hindi naman lalaki ng ganun yung yung janitor. Siguro karpa. Yung karpa kasi guys, pagka lalaki, maitim yung likod. Siguro karpa yon. Napakalaki. Nasa tubig pa yun ha, tapos malayo pa sa akin. Napakalaki. Paano na lang kung nandito sa lupa yon, gaano kalaki yun, di ba? Kami sumuli ng gano'ng karpa. Huli na akong karpa dito eh. Mahigit 2 kilos. So nakahuli na ako ng dory noon bago ko mahuli yung karpa na yun. Talagang buenas pa ako nun sa pamimingwit. Hindi rin buenas kasi talagang makagat ka dito noon. So nakahuli ko 2 kilos. So nandito lang yung ko. Naka-stand lang dito yung fishing rod ko na nakahiga yung pa-stand. So nakita ko hinila. Doon ko nga rin nahuli yung kasabay yung tilapia malaki. So hinila. So paghawak kong ganun, binend na ng todo. Binend na ng todo yung rod kong light na sugay lang. Matibay ang sugay lang, basta original na sugay lang, no? Pinepeki po ang sugay lang. Kaya binabasta-basta lang nila yung sugay lang. Yun ang budget friendly na fishing rod na matibay. Yung original. Sa official store ka bibili syempre. So magaganda po ang sugay lang. Hindi porkit China wala nang kwenta. Apakatibay po, kamis. Dinedlip ko yung guys. Talaga nung sumabit, sinabit ko sa balikat ko. Then ina-atras ko yung rod. So hindi naman naputol eh. Tinesting ko yung kasi mura lang ang bili ko, 1,000 lang ata yun, isang set. Tapos maganda rin yung reel. Yung reel niya metal spool, tapos ball bearing din. Talagang all goods nga gamitin. Wala ka nang hanapin pa. Kaso nga lang yung kulay ang kumukupas. So wala nang na-strike guys. So, okay na siguro sa akin yung 3 dahil saglit na oras lang din naman yung kinain sa atin ng ilog na. Kain na, saglit lang talaga no? Ito na yung rod natin. Tatabi ko na. Tapos yung isda. So pakita ko na rin yung isda. Siyempre nakatatlo tayo. I'm proud of myself. Magaling ako gumawa ng pamain, di ba? Puta. Uy, umayos kayo. Wait lang, ayusin ko lang. Mabuhol So ito na guys, ang isda ni Dan Hookset. Isang tilapia, dalawang karpa, no? So solid. Ang taba ng tilapia guys. Oh, diba? Talagang sulit pa rin yung paggawa ko ng pamain. So ayun na, may mga nangunguryente na dumadating na. So hanggang dito na lang tong video na to guys. Salamat sa panonood at suporta. Subukan nyo yung super thanks ko, may lalabas sa screen nyo. And peace.